So, isang pagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Miat Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Azul Ocampo. And today is December 19, 2025 and our topic is all about bakit sinabi ni Jesus na siya ang daan, katotohanan at buhay. So, our concept is all about Jesus, the way, the truth, and the life. So, nang sinabi ni Jesus na siya ang daan, ang katotohanan at buhay, ipinahayag niya na siya lamang ang tanging paraan upang makalapit tayo sa Diyos. So, hindi lang siya nagturo ng tamang landas, dahil siya mismo ang landas. So, lahat ng dating simbolo ng templo, tulad ng sakripisyo, kapatawaran, at presensya ng Diyos ay natupad kay Jesus. So, sa Kanya, hindi na lugar o ritual ang nagliligtas, kundi ang relasyon natin sa Kanya. So, our Bible readings for today is all about John chapter 14 verse 6, ASND version. Sinabi ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." So, dadako na tayo sa ating teaching. So, Jesus, the way, the truth, and the life. So, first is Jesus ang tanging daan patungo sa Ama. So, hindi tayo makakalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mabubuting gawa lamang. So, si Jesus lamang ang tulay sa pagitan ng Diyos at ng tao. So, sa Kanya lang may tunay na kapatawaran at pagtanggap ng Ama. Second, Jesus ang katuparan ng lahat ng simbolo. So, sa templo noon ay lugar ng presensya ng Diyos. Ngayon, si Jesus na mismo ang ating templo kung saan tayo nakakatagpo ng Diyos. Sa Kanya natupad ang lahat ng pangako ng Diyos. And last, si Jesus mismo ang ating buhay na walang hanggan. So, ang tunay na buhay ay hindi lang mahabang buhay dito sa mundo. So, ito ay buhay na may relasyon sa Diyos. So, kapag si Jesus ang nasa atin, may buhay na hindi kayang kunin ng kamatayan. So, ngayon dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is tumapit sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. So, syempre, wag nating isipan na kailangan muna nating maging perpekto. So, lumapit tayo sa Diyos nang may pananampalataya kay Jesus. So, siya yung nagiging daan na bukas para sa lahat. Second is maniwala tayo na si Jesus ay eksklusibo at inklusibo. So, eksklusibo siya dahil siya lang ang daan. Inklusibo siya dahil tinatanggap niya ang kahit sino na lalapit sa Kanya. So, walang pinipili si Jesus sa atin. And last is makipag-ugnayan sa Diyos sa pamagitan ng panalangin at pagninilay. So, syempre maglaan tayo ng oras araw-araw para makipag-usap sa Diyos. So, hindi natin kailangang mahaba. Ang mahalaga ay totoo dahil sa ganitong paraan is lalalim ang relasyon natin sa Kanya. So, ngayon dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about gaano karaming oras ang dapat mong ilaan araw-araw sa pagbasa ng Biblia, panalangin at pagninilay-nilay. So, for me, mahalagang may regular tayong oras kasama ang Diyos. Kasi dahil dito, isumalakas ang pananampalataya natin. So, kahit mga 15 to 30 minutes, araw-araw ay sapat na kung ito ay tapat at buong puso. So, sa devotion na ito, isatutunan ko na si Jesus mismo ang daan sa Diyos, kaya ang oras na ginugugol ko sa Kanya ay hindi sayang kundi nagbibigay buhay. So, ina-apply ko po ito sa aking buhay sa pamagitan ng pagiging consistent sa panalangin at pagbasa ng Biblia araw-araw. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po dahil ikaw ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Lord God, salamat dahil sa iyo may access kami sa Ama at may buhay na walang hanggan. Lord God, tulungan mo kami maglaan ng oras araw-araw para makasama ka at mas makilala ka. Ikaw lamang po ang sapat sa aming buhay. In Jesus' name we pray. Amen.